Hello mga boss, salamat sa pagbisita sa aking channel mga boss. Ito yung inyong lingkod, si Boss Toto at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon may share ako mga boss, konting kalaman sa mga tulad nating baguhan. Paano makatulong sana ito boss. May dalawa akong tester dito mga boss, digital at saka analog mga boss. Ituturo ko ngayon paano mag-reading ng mga basic na pisa mga boss. Kapasitor, resistor, diode, transistor. Okay. Ating para malaman natin kung sakaling may ayusin tayo sa bahay na mga basic lang mga boss. Sige, simulan natin boss. Wala na intro mga boss. Unahin itong resistor mga boss. Ang value nito ay 1K mga boss. Tingnan niyo mga boss, mabuti 1K. Ayan. Brown, black, red, tsaka gold yung kanyang resistant. Okay, ngayon simulan na natin mga boss. 1K mula dito simula sa off mga boss, sa digital natin pipihit tayo papuntang ohms. Ito kasi volt, millivolt, ohms, hertz, ampere, tsaka milliampere. Punta tayong ohms mga boss. Ayan, tingnan nyo mabuti, nakalagay mega ohms. Ayan na, ibig sabihin ready na yan. Okay, sukatin natin mga boss. Ayun mga boss, ay nasusukat tayong saglit lang mga boss, gagalaw-galaw yung kamay natin. Ayan, 0.991 kilo ohms. Malapit na yun sa katotohanan mga boss, kasi ikaw i-round off natin 1K pa rin yan mga boss. Okay, yan ang nasukat nating digital tester mga boss. Lipat naman tayo sa analog mga boss. Ito, mula dito sa off mga boss, kasi yung sa analog naman natin AC, DC, DC milliamp, tapos ohms dito. Kaya dito tayo pipihit mga boss. Lagay natin sa 1K agad, times 1K. Ayun. Tapos, bago tayo magsimula mga boss, calibrate muna natin mga boss. Kailangan naka-zero yan para accurate talaga yung reading mga boss. Ayun. Okay. Bukan natin sa digital, analog mga boss. Ito na. Ayun mga boss. Tingnan nyo mabuti. Saglit lang. Ayun mga boss. Okay. So, 1K pa rin mga boss. Ayun. Okay. Ayun, sakto boss. Okay yung ating resistor. Sukat natin sa times 1K. Okay, ngayon okay na to. Lipat naman tayo mga boss sa kapasitor. Ito, meron akong kapasitor dito ng washing. Ayan bagong bago, naka-box 10 UF 450 volts AC, kasi running ito Sukatin natin yung microfarad niya mga boss gamit yung tester na ating i-share ngayon. Tingnan nyo mga boss. Okay, ito na siya, bagong bago. Simula tayo sa digital mga boss. Itong digital natin, kasi naka ohms tayo kanina, nagsukat tayo ng resistor. Ngayon isi-set natin siya sa farad mga boss. Tingnan nyo. Ayan. Ayan na, diode test pa lang. Ayun mga boss. Tingnan nyo mabuti. Kasi mayroon ng sign ng farad dyan mga boss. So sukatin natin. Okay. Ang pagsukat nito mga boss, ito lang. Lagay natin yung isa sa dulo. Isa naman dito mga boss. Tingnan mabuti Dapat kasi hindi makadikit yung kamay nyo mga boss. Mga ginagawa kong ito lang, gagawin ko lang. Ayan lang, iikotin ko lang. Ayan. Tingnan mga boss. Puta yung 10 microfarad mga boss dyan. Ayan. Ayun, 9 point, yun. Natin ulit, gumagalaw mga boss. Ayan na. Ayun. Ay nasusukat tayong 10.30 mga boss. Saktong-sakto. Walang pa kasi, bago pa to boss. Tamang-tama talaga yung kanyang value. Okay, lipat naman tayo mga boss sa analog. Ngayon, tingnan natin. Okay, kung ilan yung sukat niya. Okay, tingnan natin mga boss. Tingnan nyo, nata times 1K pa rin tayo mga boss. Calibrate muna natin. Lagi natin i-calibrate para kung sakto talaga yung sukat ng ating analog mga boss. Ayun. Okay. Ayan na. Subukan natin mga boss. Ayun. Alisin natin kamay mga boss. Ayun. Okay. Ulit. Balik na rin natin mga boss para magkaroon na siya ng karga para masukat natin ulit. Ayun. Okay. Kasi itong kamay natin, pag hinawakan natin yung kapasitor, may palo pa rin yun mga boss. Yun. Try natin ulit mga boss kung good na good yung kapasitor.
Ayun. Pag ganyan mga boss, good na good yan mga boss. Kasi pumalo siya nga dito, bumalik naman agad. Ayun, balik rin natin mga boss. Ayun. Okay. Ayun. Yung sukat niya. Oh, iba-iba yung sukat. Dito naman siya, dito ang sukat ng ating kapasitor. Kung naka times 1K tayo, nasusukat natin siya sa natin ulit. Ayun. Malapit siya sa 15K. Mga boss. Ulit. Tingnan natin. Ayun, nasa 14K. Ulitin natin para makita ninyo mga boss. Ayun. Nasa 14K mga boss. Ang kanyang sukat. Okay. Lipat naman tayo mga boss sa diode. Ito. Sa mga katulad kong baguhan mga boss, ang function nito boss, isa lang. Dapat isa lang yung palo niya mga boss. Kasi ang diode kasi ito ay nag-filterize ng ng ating mga AC na gagawin niyang DC. So, isa lang dapat ang sukat nito, hindi pwedeng bumalik kasi pag bumalik negative na yan mga boss eh. Okay. Unahin natin dito sa digital mga boss. Simula tayo kasi naka microfarad tayo ngayon boss. Mga boss, ililipat naman natin sa diode test. Ito. Ayun, nakalagay na ditong sign ng diode mga boss. Sige, subukan natin mga boss. Kung tama yung good na itong capacitor na ito mga boss. Tingnan nyo. Ayun mga boss, nakikita nyo mga boss. Itong positive natin dito naman sa anode. Sa cathode naman natin, negative. So dadaan yung positive papuntang cathode, so may reading siya. Dapat pag binaliktad natin walang reading para ibig sabihin good tong ating diode ng mga boss. Ayun, wala mga boss. So okay siya mga boss. Ayun. Ngayon lipat naman tayo sa digital mga boss. Tingnan natin. Nata 1K pa rin tayo mga boss. Hindi tayo naglipat. Sige. Unahin natin itong positive, lagay natin sa anode. Yung negative naman sa cathode, tingnan natin ha. Ayun, wala mga boss. Okay. Pagbaliktad natin itong negative niya sa lagay natin sa anode mga boss, dapat may palo na ito mga boss. Tingnan natin ha. Ayun. Very good. Sakto, pareho lang sila ng reading. Nasa malapit siya sa 2K. Okay. Tama lang, pareho lang yung nila, sukat mga boss. Sige, ayos na yung mga boss. Ito, tatlo na yung nasusukat natin. Ito yung mahirap, yung mga transistor mga boss. Meron akong bagong transistor dito boss. Common ito sa mga amplifier. Nasa 5401 at saka 551 mga boss. Ano, nakikita ba mga boss? Tingnan natin. Yan. Mga boss, tingnan nyo. Maliit kasi ito mga boss. Lalagay ko na lang yung pinout nito mamamaya sa screen mga boss. Okay. Ito 541, ito 551. So simula tayo sa 551. Ang pinout nitong 551 mga boss, ito yung base niya sa gitna. Base niya ito sa gitna. Tsaka ito ay NPN, positive kasi itong gitna niya mga boss. Subukan natin ito. Ang atin pa ring set mga boss, naka-diode pa rin yan mga boss kasi transistor at saka diode, halos magkapatid lang yan sila mga boss. Isa pa rin ang galaw nila niyan. Meron silang anode at cathode. Ito naman sa transistor, emitter at collector at saka base. Okay, tingnan natin. Unahin natin dito. Yung base nito is positive kasi 551 ito mga boss. Subukan natin. Okay. Dito tayo sa kabila. Ayun mga boss, meron siyang 708. Okay. Balik tayo sa kabila. Ayun mga boss. Okay. Ngayon mga boss, balik tayo. Ito namang negative, ito naman lagay natin sa base. Dapat wala itong masukat mga boss. Kasi isa lang yung galaw nito mga boss. Isa lang kasi. Hindi pwede magbalik. Ayun mga boss. Wala mga boss. Ito pa. Okay mga boss. Wala rin. Good na good mga boss. Ito 551 pa lang to mga boss. Sige. Punta tayong digital mga boss. Analog. Dito. Naka-range pa rin tayo sa 1K mga boss. Di tayo nagalis. So, yun. At least ito kasi common na itong pag-testing natin yung times 1K. Kanina, kasi itong 551 mga boss, ang kanyang base, itong base niya is positive. So, ngayon, subukan natin. Kanina kasi, lagay natin itong positive, nag-reading siya. Pag negative, hindi mag-reading. Ngayon, dito naman tayo sa digital. Kung anong kaibahan mga boss. Tingnan ninyo.
Positive kasi itong base. O, tingnan natin. Positive ng analog na probe. Tingnan natin Ayun mga boss, walang palo. Okay, balik. Isa pa rin. Mas wala pa rin. So ibig sabihin, para mag-reading dito mga boss, negative yung ilalagay natin. Imbis na positive. Kasi ito yung kaibahan ng digital sa analog. Okay, tingnan natin Lagay natin yung negative Ayun mga boss. Ito pa. Ayun, dapat pantay yung reading niya mga boss. Kasi pag may tumaas dyan, ibig sabihin may leak na ito, konti mga boss. Okay. Dito sa analog, ang kaibahan, negative yung nilagay nating sa base, nagkaroon siya ng reading. Ito. Ganun din dito. Pag positive naman, wala. Okay. Tingnan nyo. Andito naman sa digital mga boss, ang kaibahan naman dito mga boss is, tingnan natin kanina kasi naglagay tayo ng negative doon, nag-reading siya sa ating analog. Dito naman sa digital, tingnan nyo kung anong ilagay natin sa base pag magkaroon ng reading. Unahin natin itong negative probe. Tingnan nyo, sa gitna. Wala. Ganun rin sa kabila. Wala rin. Lipat tayo sa positive mga boss. Ayun. Okay. Ngayon may magkaroon na kayo ng idea mga boss. Sa pag sinabing digital, yung positive talaga. Yung maging lagay natin sa base. Pag dumating naman sa analog mga boss, ang ilalagay naman natin dito para ang sa positive, negative para magkakaroon siya ng reading. Mga boss, ayan, lagi nyo tandaan Pag sinabing NPN, ang base niyan is positive. Pag gamit natin analog, negative yung ilalagay natin para magkaroon siya ng reading. Tingnan nyo mga boss, ayun. Okay, sana maintindihan nyo mga boss. Kung kulang yung paliwanag ko mga boss, kayo na lang magpasensya mga boss. Sige. Itong 551, lipat tayo sa 541 mga boss. Itong 541 mga boss, ang ano naman nito is PNP. Ang PNP naman negative, positive. So ngayon, kanina dito sa ating digital, doon sa 551, sa 541 naman tayo mga boss. Kasi dalawang klase yung halos na transistor PNP at saka NPN Ito naman, PNP. Negative naman itong base niya. Kanina kasi nag-reading siya nung nilagyan natin ng positive. Dito naman, subukan natin sa PNP. Tingnan ninyo mga boss. Wala. So ibig sabihin, hindi siya magre-reading kapag nilagyan natin ang positive kasi negative yung base nito. Okay. Subukan nyo mga boss tingnan nyo. Gawin natin, lagay natin yung negative. Ayun mga boss, ito pa. Ayun. Okay mga boss. Okay. Pag sinabing negative, negative talaga. Lipat tayo sa digital. Dito magbaliktaran kasing reading nila Lagi nyo tandaan mga boss. Bago kayo mag-check, calibrate muna mga boss. Yun. Dito naman, kasi ito ay positive naman yung ano niya. Negative, lagyan natin negative. Ayun, wala mga boss. Kasi negative tong ano niya Dapat para magkaroon siya ng reading sa analog, positive naman nilagay natin sa base. Ayun. Kung ano yung sukat ng isa, dapat kanya na yung sukat ng isa. Mga boss, konti lang dapat diferensya. Ayun. Okay, good ang good mga boss. Ayun. So may natutunan na tayo mga boss Simple lang muna yung ating simpleng mga sinishare ko lang mga boss. Itong kapasitor, paano dito gamitin sa digital, ganito rin sa analog. Itong diode, resistor. Sa sunod kong video, maglagay ako ng mga resistor, kung ano yung mga coding, paano mag-reading mga boss, kung ilan yung mga value nito mga boss. Saka itong mga transistor, kung paano malaman kung leak o hindi. Sana mag-abang kayo sa sunod nating mga upload mga boss. Sana may natutunan tayong boss ngayong araw. Pagpalain sana tayo ng Panginoon mga boss. Kahit paano nakakashare ako ng konting kalaman mga boss sa mga baguhan ng katulad natin. Basta lagi nating tan boss. Kung kaya natin, kaya ng iba mga boss, kaya rin natin mga boss. Salamat. Kahit paano share akong mga magandang idea sa inyo mga boss. Okay. Sana mag-abang tayo sa ating sunod na video. Subscribe na lang mga boss. Saka i-click nyo rin yung notification mga boss. Okay, thank you.